Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May God, who has given us power over the works of His hands, be with you all. In His own life, Christ Jesus clearly showed us the dignity of labor. When He became incarnate, the Word of the Father was known as the carpenter's son and willingly worked with the tools of His trade. By working with His own hands, He transformed toil from being an inherited curse for sin into a source of blessings. If we do our work well, whatever it may be, and offer it to God, we purify ourselves, and through the labor of our hands and minds, we build up God's creation. Our work enables us to practice charity and to help the less fortunate, so that, joined to Christ the Redeemer, we grow in His love. Let us bless the Lord then and pray that He will shower His blessings on all who will work in this place, particularly in the office of a reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus departed from the house of Jairus and came to his native place, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, "Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands? Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James, and Joses, and Judas, and Simon? And are not his sisters here with us?" And they took offense at him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus. Let us pray. O God, in your wise providence, you are glad to bless all human labor, the work of our hands and of our minds. Grant that all who plan and conduct business in this office or this radio station may, through your guidance and support, come to the right decisions and carry them out fairly. We ask this through Christ our Lord. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Pong mga mata at atin pong ito ng ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon. O Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa isang napakagandang biyaya. Araw na ito, Panginoon, na pinagkaloob po sa amin sa isang katagumpayan, Panginoon, ng blessing and inaugural opening ng Radio Bantayog FM, na kung saan Ikaw po, Diyos, ang nagpapala, Ikaw po ang source ng lahat ng mga bagay. Na-recognize po namin, Panginoon, kung wala ka, wala po kaming kakayahan. Kaya po, Diyos, kami po'y nagbabalik ng papurit pasasalamat sa iyo at pangunahan mo po, samahan mo ang gawain po ito, Diyos, at nais po namin maparangalan ka sa lahat ng aming pong gagawin. Maraming pong salamat, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isang naririto at patuloy po namin sa iyo itinataas gawain po ito at sa iyo po ang lahat ng kapurihan, karangalan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ang natin magsabing Amen. Siyempre, para po sa ating pambungad na pananalita ngayong hapon, tawagin nga po natin si Mr. Rene Abrera. Yan, Sir Rene Abrera. Sa ating pong Chief Operating Officer, Kuya Cesar Barcelona Sr., sa ating Guest of Honor, ang sometimes comedian na palaging pinopromote ng kanyang mga katunggali. Kaya from Mayor, naging Vice Governor, ngayon Acting Governor ng Lalawigan, Engineer Joseph Ascutia.
sa ating po mga board members mula sa First District. O magandang hapon po sa ating lahat. At kahit paano pasalamatan natin yung ating poong may kapal dahil kahit paano binigyan tayo ng napakagandang panahon samantalang sa ibang lugar ay grabe ang baha, problemado. Sa ibang lugar, nagigera. Sa ibang lugar, talagang lalilito yung mga bata, yung mga constituent, kung paano mamuhay ng tahimik dahil grabe ang kaguluhan between the Palestine, mga nasa Israel, andyan yung hanggang ngayon nag-aaway ang Russia at ang Ukraine. At bagamat maraming problema sa Pilipinas, ay maswerte pa rin tayo, masasabi natin. Ang pagkakaroon po ng additional media outlet ay siyempre may mga expectations yung ating pong general public for having additional media outlet. In particular, our new FM station, Radyo Bantayog with 91.3 MHz. Expectations will always reflect to the owner and employees. Dahil ang laban ng may-ari ay laban rin ng manggagawa, partikular kung ang ipinaglalaban natin ay para sa tunay, totoo at tama. Alam niyo po, when I was in Bombo Radio Philippines, Bombo Radio DCBX Diet, ay talagang medyo maraming masalimuot din na yung naranasan. Pero hanggat nasa panig tayo ng tunay, totoo at tama, hindi naman pwedeng basta magagabi ka lamang. Andyan yung natutukan ako ng baril, andyan yung hinayaan ako ng suntok, andyan yung isang PNP na talagang minaltrato ako. Pero syempre hindi tayo papayag. Ang armas nila ay baril, ang armas natin mikropono, at pinaglink natin sa Bombo Radio Naga at Bombo Radio Legazpi. Kinaumagahan, andyan siya at nakikiusap gumamit ng pero hindi po tayo nakipag-areglo kasi the damage has been done. Kailangan manindigan po tayo. Sabi ko nga, napakapalad natin dahil may isang Kuya Cesar na nagdagdag ng radio station na alam natin na siya ay hindi pwede magdalawang isip kapag yung mga kasama natin sa hanap buhay sa media ay medyo inaapi. Andyan mga example natin, I would like to have a special mention, particularly kay Ka Jun Bagwis Avila. Alam natin, andyan si paring Romel Penix, na Bernie Patsyag, na kung saan napapalaban ng titulo. Para lang magpiyansa si Kuya Cesar. Ganyan siya kabait sa atin dahil alam niya na tayo ay nasa panig ng katotohanan. Alam natin na magaan sa pakiramdam kung ang pinaglalaban po natin ay para sa tunay, totoo at tama. Let me acknowledge the arrival of Provincial Legal Counsel, Attorney Arky Mianto. Good afternoon po. Pero sa radyo, noong panahon wala pa kaming Facebook kasi I was employed in Bombo Radio Philippines way back in 1995 to 1998. More than 3 years. And then after that, sa ngayon po, nasa State College ako. One of the college professors sa Banyo Campus College of Education. Pero sometimes, naisishare ko ito. Pero ang kalaban natin kasi sa ngayon, yung fake news. Marami yan dyan sa social media, sabi nga niya ni Maria Reza. Around 70% daw sa kanyang evaluation worldwide, mas marami yung fake news na papanood o naririnig natin na kayang paikutin sa maling balita yung ating mga nanonood o nakikinig. Na tayo narito ngayon dahil yun ang kalaban natin. Kaya lang ang problema po, I hope you will agree on me, marami ay nagsasabi sa atin, lalo na yung masa, na kapag ako ay affiliated sa isang partido, kahit totoo ang sinasabi laban sa kinakampihan ko, that is fake news. At kapag kahit hindi totoo yung sinasabi nung laban sa kapartido ko, pero yun ay pumapabor, hindi yun fake news. Na kung saan yun po ang isa sa role na dapat nating baguhin sa ating pong mga taga-subaybay, mga tagapakinig. Dahil marami po sa ngayon ang mapanlinlang ginagamit ang Facebook, ginagamit ang ilang social media platforms para lang makapagpalaganap ng mga maling balita. At maswerte tayo na kahit papano, andyan, masasabi ko na malaki ang kontribusyon ng DCAU, madadagdagan pa ng Radyo Bantayog upang patuloy na ipaglaban natin kung ano ang tunay, totoo at tama
At nandyan si Kuya Cesar na hindi magdadalawang isip para kami ay proteksyonan, para kami ay piyansahan kung kami man ay kailangang piyansahan dahil alam niya na ang pinaglalaban namin ay para sa katotohanan lamang. Sabi nga namin, pag nag-uusap kami, sana umabot ka ng more than 120 years, Kuya Cesar, dahil hindi namin alam kung sinong susunod sa yapak mo. Halos 50% pa lang. Kaya malaki yung utang na loob namin kay Kuya Cesar. Ako po, nakaranas ma-pressure. Ginamit ang isang student leader, sinampahan ako 2 kaso sa ombudsman, sinampahan ako sa Civil Service Commission, sinampahan ako sa Branch 64. Wala akong ibang nilapitan. Dahil ang nasa likod noon ay isang mataas na politiko na ako'y kala niya hindi lalaban sa kanya. Lahat po ng kaso ko, maswerte ako, na-dismiss naman. Pero siya, na-dismiss sa serbisyo publiko. Andyan, alam niya, sa ako, tuwan-tuwa, pag narinig ko, pag nagsasalita, si Acting Vice Gov, idol ko to eh. Dahil kung paano siya magsalita, kung paano niya labanan ang baluktot na pamamahala sa lalawigan. Nagsakripisyo ang bayan ng Labo dahil sa kagagawa ng isang mapang-abusong leader dati. Naniniwala po ako na tayo lahat magkakaisa kung ang pinaglalaban natin ay para talaga sa tunay, totoo at tama. Tanong ng estudyante ko, ano man sir ang pagkakaiba ng tunay, totoo at tama? Pare-parehas lang naman yan. Pare-parehas lang nagsisimula sa letter T. Pero pag sinabi ng ting tunay, ang kabaligtaran yan ay di tunay. At pag di tunay, peke. Totoo. Ang kabaligtaran ng totoo, dagdagan din natin ng di ay di totoo. At pag di totoo, sinungaling. At ang tunay, totoo at tama. At pag dinagdagan natin ng di ay, yung tama ay di tama. Ibig sabihin, pag di tama, gumagawa ng mali. Kaya dapat labanan natin ang mga gumagawa ng mali. Labanan natin ang mga sinungaling na tao. Labanan natin ang mga pekeng nagsiservisyo sa pamahalaan dahil ito po ang pangunahing role natin sa atin bilang mga nasa broadcast media o nasa hanay ng media. Magandang hapon po kay Bupal Tessie Malubay. Good afternoon po. Bawat makita natin na nandyan. Before I end, let me share this simple quote. We want to make beautiful things even if nobody cares. As opposed to ugly things, that's our intent. In Tagalog, gusto nating gumawa ng magagandang bagay kahit walang pakialam ang ibang tao. Dahil ang pinaka-intention lang natin ay labanan ang maling gawain, partikular ang mga kumakalat na fake news. Muli magandang hapon sa ating lahat. And welcome sa inaugural and blessing of 91.3 MHz. Mabuhay po ang Radyo Bantayog. Mabuhay po tayong lahat. Palakpakan po natin ang dyan sa likod, Municipal Administrator Marshall Barrios. Sa ating pong lahat, isang mapagpalaya at mapagpalang hapon sa inyong lahat. Ngayon po ay dumating na naman tayo sa pagkakataon na sa isang sitwasyon na nakakalungkot. Marami na namang, mas maraming katanungan ang umiiral kesa sa kasagutan. At isa na nga po, ang napakalaking tanong ay, ang husgado ba, ang korte ba sa Pilipinas, itinatawag nating korte ng batas, ay nagsisilbi na para sa layunin ng katotohanan o hustisya o nagsisilbi na sa personal na interest o agenda ng mga politiko. Magpa-national man o magpa-lokal, ganun na po ang malalaking katanungan. Katulad nga ng kahapon, lumabas na yung balita na merong ibang desisyon ang Korte Suprema tungkol sa issue ng impeachment. At mas maigting po ang issue na yan dito sa atin. Kung kaya panahon na para buhayin natin ang ika-4 na institusyon. Na dati po, meron tayong institusyon ng simbahan, institusyon ng pamahalaan, institusyon ng mga pribadong sektor, pero ngayon po ay panahon na para buhayin dito sa ating lalawigan ng Camarines Norte ang ika-4 na institusyon na magbibigay sa atin ng kasagutan, magbibigay ng tamang kapaliwanagan katulad po ng sinabi ng unang speaker natin, na malalaban sa fake news, magbibigay ng tamang eksplanasyon sa mga pangyayari. Kung kaya
nararapat lamang po na ating i-welcome, nararapat lamang natin na ating salubungin ang pagbubukas ng Radyo Bantayog. Dahil sa pangalan pa lang po, Bantayog, ipaglalaban ang katotohanan, katulad po ng inspirasyon natin sa ating national hero, si Cato C. Rizal. The power of the pen, the power of the media will always make the difference. Kung kaya ang LGU Talisay po ay nagpapasalamat at pinagmamalaki namin na ang Radyo Bantayog ay nandito sa aming bayan dahil kami po ay malayang sumusuporta, buong pusong sumusuporta sa malayang pamamahayag na magbibigay ng kasagutan sa mga malalim na katanungan sa panahon ngayon. Ating pong Provincial Information Officer, Dr. Sara Marie Panti Aviado. Napakapalad natin dahil maliban sa ito po ay inauguration ng Radyo Bantayog, ay meron tayong napaka-importanteng guest speaker ngayong hapon. Siya po ay isang inhenyero, isang businessman na nagmamay-ari ng maraming kumpanya. Para na rin siyang nasa showbiz dahil napaka-init ng mga balita tungkol sa kanya. Ano po? At siya rin po ay masasabi kong self-made man. Talagang ang success niya ay pinaghirapan, pinagsumikapan, maraming stories ng rags to riches. Siguro isa sa mga matagumpay na istorya ng buhay ay magmumula sa ating guest speaker ngayong hapon. Siya po ay seryoso pero mabiro. Seryoso sa trabaho pero napakamabiro sa totoong buhay. Siya po ay 9 years na naging mayor ng bayan ng Labo. Pero kung susumahin, hindi ko po alam kung 9 years talaga po yun. Ano? Pero yan nga po yung kagandahan ng kanyang buhay. May mga twists and turns. Naging 3 taon din po siyang vice governor ng ating probinsya. At ngayon po, siya po ay na-re-elect na vice governor. Pero ngayon, siya ang ating acting governor. Ganon karami ang twists and turns sa buhay ng taong ito at naniniwala ako, gaya sa palagi niyang sinasabi, balang araw, magiging presidente ito ng Pilipinas. Palakpakan po natin, Acting Governor Engineer Joseph Villaverde Ascucha. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo. At natutuwa ako sa napakagandang pagpapakilala ni Miss Panti. Ako po ay tinawag bilang isang guest speaker ngayong hapon. Pero lahat po ng sasabihin ko, sinabi na ni Rene. Kaya ako po ngayon ay opening remarks na lang. Natapos naubos na yung sasabihin ko. Kaya opening remarks na lang ako. Ibig sabihin ng opening remarks, mabilis lang. Kino-congratulate ko po si Kuya Cesar sa kanyang talaga namang at 81 years old ay very energetic pa po si Kuya Cesar na nagagawa niya yung mga gusto niyang gawin. Ako po ay nangangarap na umabot din ako ng 81 years old na makakapagawa pa rin. Very active pa po si Kuya Cesar, talagang humahanga ako sa kanya. Ang aking pong pinagdadasal, katulad ng pinagdadasal ni Rene, ay umabot din ng 100 si Kuya Cesar. Pero si Kuya Cesar aabot lamang ng 100 yan kung makakapag-asawa pa yan. Kaya dapat ihanap natin si Kuya Cesar ng magiging asawa. Yung mga balo dito, sino po ang mga balo dito? Nandito si Ate Lil balo ka na ba Ate Lil, di ba? Balo na si Ate Lil. Pag baka makita kong one of these days, makita ko si Kuya Cesar at saka si Ate Lil, naglalakad dun sa SM, magka-holding hands silang dalawa. Ako na ang pinakamasaya na makikita ng ganong pangyayari. So sinasabi din ni Rene kanina na walang papalit kay Kuya Cesar pagdating ng panahon. Kasi wala naman na siyang mga anak na lalaki na energetic na katulad niya. So naghahanap po kami ng mga pwede pang pumalit kay Kuya Cesar. Andito po nanging kinukuha namin ay si Jun Bagwis. Pero si Jun Bagwis po sa tingin ko,
hindi aabot dyan ng 80 kasi 50 pa lang, malapit-lapit na. Okay. Hindi, nasa si Jun? Di munggol na, dito po si Jun. So, ang importante po sa atin, masaya tayo, tandaan nyo ha, laughter is the best medicine and it prolongs life. Kaya dapat ay palagi tayong masaya para meron tayong mga ngiti sa ating mga labi. Tingnan niyo si Ronnie kanina, hangang-hanga ako sa kanyang mga sinasabi, kaya naniniwala ako na ito ang dahilan kung bakit maraming babaeng lumalapit dito kay Rene Abrera. Kasi maganda ang kanyang mga binibitawang salita at ako ay natutuwa. So, si Rene na po ang tagapagmana ng lahat ng radio station ni Kuya Cesar. Kasi batang-bata pa po si Rene. Kung si Kuya Cesar ay 81, ay 75 na po si Rene ngayong panahon. Kaya meron pa siyang 6 na taon na distansya kay Kuya Cesar. So congratulations po kay Kuya Cesar. And naandito ang iyong mga ram boys, rara girls na always supporting you in all endeavors that you are doing. Nakakatuwa, the respect is there. And makikita natin ang who's who sa probinsya ng Camarines Norte. Politicians are here, government officials are here, karamihan ng members ng media ay naandito. Si Mike Dolera lang ang hindi mo hinimita. And I hope that someday ay mapuntahin dito para makapagsalita dito sa DCAU at inyong interviewin. Si Jun Bagwis ang pag-i-interviewin natin doon para magkapalitan sila ng kuro-kuro. Pag hindi sila nagkapalitan ng kuro-kuro, bukti na lang doon sa loob ng. So, pag kukuha tayo ng boxing ring at sila ay mag-practice at pag yung magkikitain sa boxing, idodonate natin sa biktima ng baha sa ngayong mga panahon. So, pero iniintay po natin si Jun Bagwis saka si palpagan silang dalawa. Okay, maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo. At lahat po ng mga pagkain na inihanda ni Kuya Cesar para po sa inyo ito. Babawas na lang sa sweldo ninyo ang kakainin ninyo ngayong hapon. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo lahat. Marami pong salamat, Acting Governor Joseph. Na ibibigay naman sa atin ng Ng ating Chief ating Operating Officer. At the same time, ay KBP Chairman, Tama. Camarines Yes. Norte Chapter. Siya po ang nasa likod ng lahat ng to. Palakpakan po natin, COO Cesar E. Barcelona Senior. Thank you, Dennis. Sabi ko, di ko napapasahan ito. Masyadong maging formal ang aking speech. Kaya I'll just talk for a few minutes to give you an inside information how this radio station came about. Itong radio station po ito ay hindi ko sana itatayo sa pakatunan muna. It will add stress to me because my thinking is at my age in my life, I am supposed to enjoy whatever blessings that I have. I should be grateful and then enjoy whatever good experience that I will have in my life. Subalit napansin ko dito sa ating lalawigan, madaming mga media na hindi nagsasabi ng totoo at nagkakaroon ng tinatawag na magulong kaisipan ng ating mga taga-subaybay. So in one moment, sa aking paglalakbay, mabuti pa ako magtayo ko ng radio station. Si Ate Vilma ay naman ganitong trabaho at nagagalit siya sa akin. Why didn't come ni kay Dad? You are supposed to be staying home and it's our business that we have left. Sabi ko, wala naman na siya. At inalaman si Dr. Akarichi ang aking kasama. So I thought of putting this up. It took me 1.5 years to set this up. Because to establish a radio station ay talagang it involves a lot of coordination with the NTC people at dadaan ka pala sa butas ng karayo. But you see, wala namang imposible sa matyagang tao eh. Like what Rene Abrera earlier told us, yung mga ginawa niya, yung aming mga pagkikipagbaka ng mga nakaraang 12 anyos
Madami mga nakukulong kami noon na pinalalabas ko bago mga alas 12. At number 1 nga ito si Pagwis, si Romel Penex, si Romel Ibana namatay na. At yun nga, isa sa mga concern na ibinigay ko sa TVP people the other night, 2 nights ago, ay yung binasabing may assistance ang KBP na wala namang binibigay na tamang assistance sa amin. So, that's it. So, itong bagong istasyon na ito, this is intended really to cleanse the airwaves of mga fake news. Pangalawa, I am going to impose discipline sa ating mga broadcaster na hindi dapat sila mag-engage dun sa mga unprofessional na trabaho. Kaya maasa ko na itong ating mga bagong kinuhang mga tagapamahayag. Hindi ako kinuha dito ng 3 graduate ng Development Communication, 22-year-old. At ako'y naniniwala na eventually they will be good broadcasters. Plus yung mga Instagram broadcaster ko, si John Pagwis, si Dennis Sanchez, at iba pang kasama ko dyan dito sa DCEU. I'm going to get them back para muling magkaroon tayo ng panibagong mga mamahayag dito sa ating lalawigan. Meron akong prepare dito, kapara sa ginagawa ni Ate Vilma, may pagkain, may alak, may soft drinks, may pulutan, everything to make your stay here pleasant, enjoyable, at magkaroon ulit tayo ng reunion na ginagawa natin doon sa big house. Wala na si Kuya Jojo, wala na si Ate B, pero nandito si Kuya Cesar, 65-year-old pa, nakahalatan si Parada, Matulog, sabi ng mag-isama ko, manager. Naghahanap yata si Prada Matulog yun. Sabi ko, hihintay ko si Aturian to. So sabi kay sa Kim Cho, yun ang aming hangout namin ng Frankie. Minsan ka ko, sumipitan natin si acting governor Escucha. Mahusik ako advice rin eh. Lahat ka ako advice to, susundin natin sigurado tayong tagumpay. Yun lamang po, maraming salamat. At susunod ng pagkain natin. Meron ako dyan drink, meron ako dyan brandy, meron akong beer, meron ako dyan whiskey. Enjoy the afternoon until the wee hours of the morning. Thank you very much. Maraming pong salamat, Manager Cesar Barcelona Sr. Yan ang atin pong siya na Chief Operating Officer ng 91.3 Radio Bantayog FM. Okay, so para sa pagtatapos ng ating programa, partner, tawagin na po natin para sa closing remarks. Kasi po ang punong barangay po ng Barangay Binanuan Talisay, Honorable Rolando C. Serrano. Yan. Yan po, Kapitan. Ang Barangay Council po ay taos-pusong nagpapasalamat at nakikiisa sa blessing at inaugural ng Radyo Bantayog FM 91.3 MHz. Ang Barangay Council po ay patuloy na sumusuporta sa mga ganitong programa dahil ito po ay isa sa mga nakikita na ang isang lugar ay nag-aasenso. Ano po? Maliban po sa istasyon ng Radyo Bantayog, marami pa pong mga business established na magkalabasan sa aming barangay. Sa inyo pong lahat ay taos-puso ko ang salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Maraming pong salamat po ng Barangay Rolando Serrano. So, ano po nagtatapos yung ating pong parte ng programa.